Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si Pangulong Duterte po ay sinagot na po yung ibinato sa kanya, no, na tanging paliwanag. No? Hindi po uubra na panay lang po atake sa mga Duterte. Wag po kayo, alam nyo, sa totoo lang, hindi naman tayo mga bulag, hindi naman tayo mga, tayo po ay nakita naman po natin, no? Kung ano po ang ginagawa sa mga Duterte. Mula po dun sa inisyo nila na CIF ni Sara Duterte hanggang kay Pulong, hanggang pag-iimbita muli sa ICC. Sobra-sobra naman. Sa tingin niyo ba yung Duterte wala pong kakayahan? Yun na nga no? Tingin nyo, pwedeng sipasipain na lang yung mga Duterte, no? Hindi po ubra na hindi po rumesbak, ika nga. Ibig nyo sabihin, ang mga Duterte, hayaan na lang nila yung mga bumira sa kanila. Kayo naman, no? Kahit naman po siguro sino, hindi po hahayaan na dapat po talagang meron ding pong balik yan, no? Babueltahan din po sila. At ito na nga po yung buwelta na yun. Okay, pero bago po natin talakayin yan, no, na nakakatakot po itong kung magkano po yung nagastos nila sa walang silbing rally. Bakit po walang silbi? Alam niyo po, supposedly, yung rally po ng Bagong Pilipinas, I mean, ay para po yan sa magkaroon po ng impact, yung pamamahala, how much Malacanang spend for Bagong Pilipinas rally. Ito po, hindi po sa atin galing to, Galing po to sa Rappler. Ayan po, 15,900,000 rental of tech equipment, printed collateral 265. Total po 16 million. Meron pa po. 16 million plus 29,290,000. Ayan na pala. 29 million. 29 million po yung ginastos. Para saan po? Yan po para i-project nila na maganda yung Pilipinas. Alam po ninyo, hindi panalo na po kayo. Nakakalimutan po ng administrasyon na ito na sila po ang nanalo. No? Tapos na po yung eleksyon. No? Yang mga kahakot-hakot, maski po sila, nagagalit na po sa inyo, pati po sila Ted Filon. Kahakot-hakot po. Akala nyo nakakatuwa yung ginawa ninyo na kahakot-hakot na rally? Alam nyo po, ang tunay na rally, ito pong dito sa Davao, nasaksihan ko na naman, no? Yung mga tao, nakasampay dito sa mga labas po ng, kasi siyempre gugwardyahan mo naman ng bakod yung pwesto ng dating pangulo at ng iba pa, no? Ang dami po talaga, hindi palagay na natin na mas marami po kayo sa Quirino Grandstand kasi hindi naman po paramihan yan. Patindihan po ng impact. Sino po ba yung pinag-uusapan hanggang ngayon? Yung po bang laman nung Bagong Pilipinas rally? Hindi ko nga po alam kung ano pinag-usapan dun. Wala pong kadating-dating. Ang pinag-usapan po yung mga speeches hanggang ngayon ng mga Duterte. At hanggang ngayon, sinasagot-sagot nila yan. Okay. Okay na po yan. Papaliwanag po natin yan. Talagang gano'n, pag hindi kayo supporter, ang makikita nyo po ay kamalian. Wala po kayong makikita ang pagkakamali kay Tambaluslos dahil supporter kayo ni Tambaluslos. Gano'n lang naman po kasimple. Kahit po, pagbintangan ni Tambaluslos yung pamilyang Duterte ng kung ano-ano, hindi nyo po makikitang mali yan. No? Kaya po hindi po kami nag-expect na makikitaan niyo po ng tama. Pero ang tanong, ilan po ang sumusuporta kay Tambaluslos at ilan ang sumusuporta kay Pangulong Duterte at sa kanyang mga anak? Yun po ang tanong dun eh. Dahil tayo po ngayon ay demokrasya. Ang demokrasya po ay rule of majority. Di ba? Papasok kayo dito. Ayaw nyo naman palang pakinggan yung gustong sabihin po. Million po ang page sa Facebook. Million din po ang page sa ang channel na YouTube. Pwede po kayong mamili. No? Hindi po to pilitan. Tapos na po tayo sa pamimili. Panahon lang po na eleksyon yun. Tapos na nga po eleksyon, nangangampanya pa yung Pangulo nyo. Gumagastos pa sa rally.
Oh, imagine niyo, ang kinakailangan wala pong amount na rally ang makakatumbas ng paglilingkod. Nagre-real talk tayo dito Sasabihin nyo, ganun talaga. Kung ako po ang gobyerno, ang inaasahan po sa akin, hindi po yung mas malaki ang rally ko kaysa sa rally sa Davao. Kung ako po ay gobyerno, ang rally, ang ine-expect po sa akin, ay yung paglilingkod ko. Yung paglilingkod. Di ba? Dapat ang nakikita nyo na ang pinagtatrabahuan ng gobyerno lagi, kahit na sino pa namumuno, paano siya nagtatrabaho bilang gobyerno? Nararamdaman ba? Hindi po yan pagalingan ng tokis. Panahon lang po yan ng eleksyon. Pag nanalo ka na, ang sinusukat na, hindi na yung dami ng madadala mo sa rally. Putya, talagang dadami yung rally nyo. Sino ba yung sila Andrew E. at mga sikat na personalidad yan? Dito kay Digong, wala nga akong kilala sa mga kumakanta. Mga Davao-based lahat. Okay, balik po tayo, no? Punta na po tayo rito sa nanghinayang ako kasi gumagastos pa rin sa rally tapos na eleksyon. Ano po ang mahihitan niyan? Pag umattend ka ng rally, sisigla ka uli. Bakit? Tapos na yung pagsigla mo dahil nakita mo na ito yung iboboto kong kandidato. Di ba? Wala pa po tayo riyan. Kulang kayo. Wala pa po tayo sa paghiwalay ng Pilipinas. Kulang kayo. Baka pag tinalakay ko sa inyo ito, matulala kayo na posible pala. Okay. Balik po tayo rito. No? Yung, kita nyo po to. Hindi po na pwede kasi tinatanong po siya. Alam niyo po yung style ni PBBM dati na Dehin Bokiki. Hindi po yan po pwede sa lahat ng panahon. Kinakailangan yung sumasagot din siya. Katulad niyan, fentanyl po ang sinagot niya. Sa tirada ng mga Duterte, fentanyl po ang sinagot ni PBBM. Immune sila no? Immune sila. Akala ni Romualdez. Siyempre, mas matalino sa atin yung Duterte. Mga Duterte. Tayo, tinutukoy lang natin si Romualdez. Yung mga Duterte, dahil sanay silang mamuno, alam nila yung command responsibility. Ang binakbakan kagad nila yung pinakapinuno. Hindi po yan immune ka. No? Yung lahat ng tauhan mo, panay kapal pa ka ng ginagawa. Tama yung inuugat ni Duterte, tama yung sinasabi ni Duterte. Ang sabi ni Duterte, kaya kayo nagchatcha, kaya kayo nag-People's Initiative, kaya kayo mag-charter change, ay para mag-penetrate pa kayo sa power. Ito po ang sagot ni Pangulong Duterte. Maganda Alam niyo naman mga Duterte, ito po, hindi na po ito pwedeng baliwalain. Duterte bears PBBM to take drug test. Yan po ang pamagat nitong Mindanao News. No? Ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, yung fentanyl po ay nireseta. Nireseta sa kanya ng doktor. Sinabi niya po kung sinong doktor niya, saan nireseta. Malinaw po, no? Malinaw po yung na ito po ay galing po sa doktor. Pero sinabi niya rin po na tapos na po yung paggamit niya kasi magaling na siya. Yun po kasi yung na-aksidente, sobrang sakit siguro, niresetahan siya nung thank you very much kay Snipe TV sa 37 pesos na pangkape. Niresetahan po siya ng fentanyl. Patch lang po, hindi po yan yung iniinom, no? Yung patch patak, correct. Maganda yung paliwanag nito si parang salon pass. No, patch lang. Yung pala ibig sabihin ng patch, iniisip ko. Parang salon pass po. Ngayon, magaling na po siya, no? Hindi na po siya gumagamit. Kasi prescription drug Alam niyo po ang prescription drug, pati po yung petsa. Nakalagay po kasi doon, sa mga hindi po nagkakasakit, paliwanag lang natin ng konti. Pag sinabing prescription siya, nakalagay doon kung 7 days mong gagamitin yung prescription drug. Nakuha nyo? Yun po yung ibig sabihin no? Kung 7 days pong gagamitin yung prescription drugs, after 7 days, hindi ka na makakabili. Kaya another prescription na. Yun po yung ibig sabihin ng prescription drug. Kaya po, pwede nyo namang interviewin yung doktor. Ayan po, very open po si Pangulong Duterte. Interviewin nyo. Sinabi rin niya po kung saang ospital. Very open po yan. Yung isa, tanong niya, sino nagbigay sa'yo ng prescription ng
ng cocaine. Bakit ka, saan galing yung cocaine? May prescription ka ba ng cocaine? Magkaiba po yun eh. Ngayon, tinatanong nyo, Boss Badong, kung totoo ba na gumagamit ang ating Pangulo? Ito naman ito po, hindi po natin kayang patunayan yan. Tama po kayo, akusasyon po yan ni Pangulong Duterte. Hindi po ako magpapatunay niyan. No? Alam po natin kung sino nag-akusa. No? Inakusahan. Ngayon, tatanong nyo sa akin, Badong, puta, nakakakita ako ng adik sa amin. Hindi naman ganyan itsura kay Pangulong Marcos. Meron bang adik na ganyan? Tapos ikukumpara nyo yung adik sa inyo, di ba? Tama. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.